Sa mundong ito pagkatapos ng apokalipsis, si Ann ay isang nag-iisang nakaligtas na nakatira sa isang sakahan kasama ang kanyang aso. Madalas siyang pumupunta sa isang sirsirang bayan para mangalap ng mga supply, tinitiyak na takpan ang buong katawan upang protektahan ito mula sa radyasyon at magdala ng tangke ng okseno upang maiwasan ang paghinga ng kontaminadong hangin. Ang sakahan ni Ann ay nasa lambak, kaya kailangan niyang maglakad ng malayo tuwing pupunta siya sa bayan, pero sulit ang abala para manatiling ligtas. Mukhang hindi kontaminado ang lambak. Pagkatapos ng bawat pagkuha ng supply, sinisiguro rin niyang maghugas ng katawan ng mabuti. Sa gabi, natutulog ang kanyang aso sa parehong kama para makatulong sa kanyang pag-iisa. Karamihan ng oras ay nababagot siya, kasama sa kanyang rutina ang pag-check sa mga hayop sa bukid, ang mga bakod, at ang mga bitag na inilagay niya sa kagubatan. Tinutulungan siya ng kanyang aso na maghanap ng mga kuneho sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang amoy. Isang araw, nagulat si Ann nang makakita ng inabandonang sasakyan sa kalsada. Lumapit siya upang mag-imbestiga, ngunit sa sandaling iyon, nagbabala ang kanyang aso ng presensya sa malapit. Tumakbo sila upang magtago sa mataas na damo at pinanood habang may lalaking nakasuot ng protektibong kasuotan na dumating upang kunin ang kanyang kariton bago ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nagulat sa presensya ng isa pang nakaligtas, palihim na sinundan siya ni Ann. Gumamit ang lalaki ng isang aparato upang kumpirmahin na walang radyasyon sa lugar na ito at sa wakas ay inalis ang kanyang helmet upang makahinga ng sariwang hangin. Pinanood ni Ann si John na sumisigaw sa tuwa habang hinuhubad din ang kanyang suit. Nang lumabas si Ann mula sa kanyang taguan, nakita niya si John na naglilinis sa ilalim ng talon. Nagmadali siyang sabihin sa kanya na umalis, pero dahil may dala siyang baril pangaso, inisip ni John na tinatakot siya nito at itinutok din ang kanyang baril pabalik sa kanya. Pumutok siya sa ere habang hinihingi na malaman kung nasaan ang iba, kaya itinaas ni Ann ang kanyang kamay at binalansiya na kontaminado ang tubig. Agad na tumakbo si John pabalik sa kanyang kariton at ginamit ang kanyang aparato para kumpirmahin na naliligo siya sa radyasyon. Habang nagsisimula siyang magsuka, nagmamadali siyang kumuha ng hiringgilya na may gamot at desperadong hiniling kay Ann na iturok ito sa kanya. Ang kanyang pagsigaw ay nagdudulot ng pag-aalala sa kanya, kaya itinapon niya ang kanyang baril, nangangakong hindi siya sasaktan. Binigyan siya ni Ann ng ineksyon at tinalok na dalhin siya sa kanyang bahay. Ipinaliwanag ni John na kakailanganin niya ng gamot isang beses sa isang araw at hinihilin sa kanya na sunugin ang kanyang mga damit. Tinatakpan niya ang kanyang katawan bago sumunod sa kanya at sinasabi rin na sunugin ang kanyang katawan kung siya ay mamatay. Sa bukid, hinuhugasan ni Ann si John gamit ang malinis na tubig, sinisiguradong mabuti ang pagkuskos. Pagkatapos ay kailangan niya itong kaladkarin papunta sa kama dahil halos hindi na ito makalakad. Kinaumagahan, bumalik si Ann sa karwahe at kinuha ang mga gamit ni John, kasama ang mga litrato niya kasama ang isang babae. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na inaalagaan ni Ann si John, palaging sinusuri ang kanyang temperatura, pinapakain siya ng masustansyang pagkain, at binibigyan siya ng mga ineksyon. Sa gabi, hindi siya makatulog dahil naririnig niya ang kama niyang nanginginig kapag nangangatog ang katawan niya dahil sa lagnat, kaya't ginugugol niya ang mahabang oras sa paglalagay ng basang bimpo sa kanyang katawan para pakalmahin siya. Matapos aksidenteng makatulog sa tabi ni John, nagising si Ann at nagdasal para sa kanyang pagaling. Pumunta rin siya sa kapilya para tumugtog ng organ bilang bahagi ng kanyang mga dasal. Sa wakas, gumaling si John at makakalabas na ng kama kahit na kailangan pa rin siyang tulungan ni Ann sa paglalakad. Ipinaliwanag niya na sinabi ng kanyang ama sa kanilang pamilya na manatili sa bukid dahil poprotektahan sila ng lambak. Umalis ang kanyang pamilya isang araw para maghanap ng ibang mga nakaligtas at hindi na bumalik. Hindi maintindihan ni John kung bakit hindi kontaminado ang lambak at ang kawalan ng paliwanag ay talagang ikinaiinis niya pero inaliw siya ni Ann sa pamamagitan ng yakap. Kinaumagahan, napansin ni John na manumanong inaalagaan ni Ann ang mga halaman kaya't sinuri niya ang aklata ng bahay at nagbasa ng ilang teksto tungkol sa pagsasaka. Pagkatapos ay lumapit siya kay Ann kahit na masyado pa siyang mahina para tulungan siya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya magamit ang traktora dahil naubusan ito ng gasolina at walang kuryente ang mga bomba. Sinabi ni John sa kanya kung paano paganahin ang mga bomba ng manumano kaya't nagmamadali si Ann sa gasolinahan at tuwang-tuwa na makakuha ng gasolina. Sa bahay, pinapanood siya ni John mula sa malayo gamit ang teleskopyo ng baril. Ilang sandali pa, masayang inaalagaan ni Ann ang mga pananim gamit ang traktora at masiglang hinahabol ito ng aso. Nang gabing iyon habang hapunan, pinanood ni John si Ann na nagdarasal bago kumain. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay nakaligtas dahil noong nangyari ang insidente, nagtatrabaho siya sa isang bunker ng gobyerno bilang mananaliksik. Sa huli umalis siya sa bunker dahil pakiramdam niya ay nakakulong siya at nais niyang magkaroon muli ng tunay na buhay. Nagtataka si Ann kung hinahanap niya ang kanyang asawa at pinanggit ang mga litrato, pero sinabi ni John na ang babae ay hindi ang kanyang asawa. Pagdating ng oras ng pagtulog, sinadyang iwan ni Ann na bukas ang kanyang pinto. Napansin ni John ang kanyang mga hubad na binte, pero pumunta pa rin siya sa sarili niyang kwarto. Kinabukasan, pumunta si Ann sa lawa para mangisda at sinamantala ang pagkakataon para lumangoy. Madalas silang nagkakatingnan ni John habang pinapanood siya nito. Pagkatapos, magkasama nilang niluto ang isda at ipinaliwanag ni Ann na ang lawa ay galing sa parehong bulsa ng tubig tulad ng balon na sinasabing nasa ilalim ng lupa. Magyayelo ang lawa sa taglamig at ipinaliwanag ni Ann kung gaano kahirap mabuhay noong nakaraang beses dahil nasira ang generator ng kanyang bahay. Pagbalik nila, sinuri ni John ang generator at kinumpirma na sira na ang makina. Sinisisi ni Ann ang sarili sa pagkonekta ng DVD, pero sinabi ni John na napakatanda na ng generator at talagang masisira ito. Pababa pa rin. Pagkatapos ay nagbiro si Ann tungkol sa mga proyekto sa paaralan gamit ang patatas na nagbigay kay John ng ideya. Pumunta sila sa talon, at sa pagtingin sa laki nito, kinumpirma ni John na makakagawa siya ng water wheel na makakapagpatakbo ng generator. Kailangan niya ng maraming kahoy para magawa ito, kaya gusto niyang i-dismantle ang kapilya. Tutol si Ann sa ideya at ipinaliwanag na itinayo ng kanyang ama ang kapilya para makapangaral siya tuwing linggo. Naniniwala siya na hindi kontaminado ang lambak dahil pinoprotektahan ito ng kapilya. Itinuro ni John na maaaring iniwan ng kanyang ama o ng Diyos ang kapilya para makapagsimula silang muli, pero tumanggi pa rin si Ann. Kinagabihan, patuloy na tumatahol ang aso sa pintuan sa hindi malamang dahilan. Kinaumagahan, ginagawa ni Ann ang kanyang karaniwang gawain at si John naman ay nagme-maintenance sa mga makina. Pagkatapos, pumunta siya sa isang palengke sa tabi ng kalsada para kumuha ng mga supply. Nang sumama si Ann sa kanya, natuklasan niyang lasing na lasing ito. Nagahagi si John ng mga kahon, sinasabing natutunan niya ang tungkol sa kanyang panlasa sa pamamagitan ng pag-oobserba kung aling mga bagay ang kanyang naubos at kung ano ang kanyang iniwan. Noong gabing iyon, sinubukan ni Ann na tulungan siyang makapasok sa kama at nagalit si John, itinulak siya sa pader habang sinasabi na hindi niya kailangan ng tulong palagi. Takot na tumakbo si Ann sa kanyang kwarto.
Kinabukasan, sinubukan ni John na kunin ang mga itlog mula sa bukid pero wala siyang nakita at humingi ng tawad kay Anne sa kanyang pag-uugali. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Anne sa kapilya para tumugtog ng organ at napansin niyang may nanonood sa kanya mula sa malayo, pero wala na ang tao nang lumabas siya. Inakala ni Anne na si John iyon. Pumunta siya sa bukid para sabihin okay lang na pakinggan siya maglaro. Gayunpaman, sinabi ni John na hindi siya pumunta malapit sa kapilya. Sa gabi, nagkaroon sila ng magandang hapunan na may masarap na alak at sumayaw ng magkasama. Naghalikan sila, ngunit bago ito lumala, pinutol ni John ang halik at nagpasalamat kay Anne para sa hapunan bago pumunta sa kanyang silid-tulugan. Ilang minuto ang lumipas, sinilip ni John si Anne sa kanyang silid at agad niyang hinubad ang kanyang damit. Gayunpaman, pinapasuot muli ni John ang damit ni Anne. Naiinis si Anne at nagtataka kung ano ang nagawa niyang mali at sinisiguro ni John sa kanya na naakit siya sa kanya, ngunit ang pagiging pilyo ay magbabago ng mga bagay at sa tingin niya kailangan nila ng kaunting oras. Kinaumagahan, sinabi ni Anne kay John na maaari niyang kunin ang kapilya, ngunit tinanggihan ito ni John dahil ayaw niyang muling makasakit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali habang sinusuri ni Anne ang kanyang mga bitag, biglang tumakbo ang kanyang aso paakyat ng burol habang tumatahol. Sinimulan ni Anne na sundan at nagulat nang makita ang isang lalaking tinatawag na Caleb, na nangakong wala siyang masamang intensyon at gusto lang ng tubig. Dinala ni Anne si Caleb sa bukid at kinailangang pigilan si John sa pagbaril sa kanya. Pagkatapos ay ginamit ni John ang kanyang aparato kay Caleb para suriin ang radyasyon habang inamin ni Caleb na ninakaw niya ang mga itlog. Natakot siyang humingi dahil hindi laging magiliw ang mga tao. Nakaligtas si Caleb sa insidente dahil isa siyang manggagawa sa minahan at nasa ilalim ng lupa nang mangyari ito. Lumabas ang kanyang mga katrabaho para hanapin ang kanilang mga pamilya pero hindi na bumalik. Plano niyang magpatuloy sa paglalakbay patimog at tinanong ang dalawa kung pwede siyang manatili sa gabi, nangangakong aalis kinabukasan. Ang aparato ay nakakuha ng kaunting radyasyon kay Caleb na umaamin na siya ay mahina at ilang beses nang nagsuka. Pumayag si John na hayaan siyang manatili ng ilang araw para makabawi. Nagsimula nang magtayo ng tolda si Caleb pero kinumbinsi ni Anne si John na hayaan siyang manatili sa bahay. Habang tanghalian, nagdasal si Caleb kasama si Anne at natawa dahil hindi siya makapaniwala na nakarating siya sa ganito kalayo. Nagkwento siya ng ilang mga karanasan sa kanyang paglalakbay at ganoon din si John na binanggit ang isang binatilyo na nagnakaw ng pagkain mula sa kanyang kariton. Nasuka ang bata sa lahat ng kanyang mga gamit at sobrang sakit dahil sa radyasyon na nakiusap siya kay John na tapusin na ang lahat. Gayunpaman, tumanggi si John na patayin siya at iniwan siya sa gilid ng kalsada upang mamatay. Bilang kapalit, ibinahagi ni Caleb na hindi talaga siya iniwan ng kanyang mga katrabaho. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na umalis sa minahan, ngunit hindi siya pinayagan ng iba dahil natatakot silang makapasok ang radiation kapag binuksan ang pinto. Dahil dito, nagwala ang lalaki at pinatay ang karamihan sa mga kasamahan bago siya rin bumagsak na patay. Ipinahayag ni Anne ang kanyang pakikiramay sa kanya at nasaktan si John dahil hindi niya ginawa ang pareho sa kanya. Pagkatapos ipakita ni Anne kay Caleb ang bahay, pinagalitan siya ni John dahil sa pagiging masyadong palakaibigan sa isang estranghero at nagreklamo siya pabalik. Ipinaliwanag kung gaano kahirap ang pagharap sa pagkawala ng kanyang pamilya at ang kailangang mabuhay mag-isa. Sa huli, inamin ni John na pinatay niya ang bata at nagteorya na kapatid ito ni Anne, kaya humingi siya ng tawad. Umiyak si Anne pero sinabi niya ngayos lang. Makalipas ang ilang sandali, magkasamang nangangaso sina John at Caleb. Pinag-uusapan nila ang ilang transmisyon sa radyo na nagsalita tungkol sa isang komunidad sa Timog. Layunin ni Caleb na hanapin ito, pero iniisip ni John na wala ng tao doon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang pabo malapit at sinabi ni Caleb na kung sino ang makapatay nito muna ay makukuha si Anne. Nagagalit si John at tumatawa si Caleb, sinasabing nagbibiro lang siya. Habang hinahabol nila ang pabo, sinasabi ni John kay Caleb ang tungkol sa ideya niyang water wheel at kung bakit hindi niya ito magawa. Sa huli, si John ang unang nakabaril sa pabo. Kinagabihan, pabo ang kanilang hapunan at binanggit ni Caleb ang water wheel na nagdulot ng pagkailang sa lahat. Sinubukan niyang mag-isip ng ibang paraan para makakuha ng materyales, pero wala silang mga kasangkapan para magputol ng mga puno at ang iba pang mga hindi kontaminadong gusali sa lugar ay hindi gawa sa kahoy. Itinuro ni Caleb na ang kapilya lang ang kanilang tanging pagpipilian para muling itayo, na pumilit. Si Susan ay pumayag na gawin ito. Kinabukasan, nagtulungan ng tatlo na i-dismantle ang simbahan. Habang nagtatrabaho sila, patuloy na nagkakatinginan sina Caleb at Anne. Sa mga susunod na araw, magkasama nilang binuo ang gulong sa ilalim ng gabay ni John, ngunit naiinis siya nang mapansin niyang ang mga tingin ni Caleb at Anne ay nagiging totoong paglalandi. Nagmaneho rin ang grupo sa kalsada para kunin ang lahat ng kable mula sa mga poste ng kuryente. Kalaunan, isang napakalungkot na Anne ang bumisita sa mga labi ng simbahan at sinubukan siyang aliwin ni Caleb sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanya na maglakad-lakad. Sinabi niya sa kanya na sinubukan ng kanyang ama na maging mangangaral pero sa huli ay pinili ang mga babae at alak. Hindi pumunta si Caleb sa simbahan ng maraming taon pero hindi siya iniwan ng kanyang pananampalataya. Iniisip niya na ang pananampalataya ang nagpoprotekta sa lambak at kung bakit sila ni Anne ang napiling magtayo muli. Masaya si Anne na sa wakas ay mayroong isang taong nakakaintindi dahil hindi naniniwala si John. Pagbalik nila sa bukid, pinapanood sila ni John na halatang nagseselos. Nang gabing iyon, sinabi ni John kay Anne na dapat siyang makipag-ugnayan kay Caleb dahil naiintindihan niyang kailangan niyang mag-explore sa halip na maghintay para sa kanya. Umiiyak si Anne, hindi maintindihan kung bakit biglang tinatanggihan siya ni John. Patuloy na ginigit ni John na ayos lang ito at tinatawag itong pagsasama-sama ng mga puti. Patuloy ang mga araw na lumilipas habang lahat ay nagtatrabaho sa gulong habang si Anne ay patuloy na nag-iisip kung ano ang gagawin sa mga lalaki sa kanyang buhay. Para maikabit ang unang kalahati ng gulong, sinuot ni Caleb ang suit at nangahas na pumasok sa kontaminadong tubig na nagbigay daan sa kanila na makagawa ng malalaking pagunlad. Noong gabing iyon, ipinagdiwang nila ang kanilang trabaho sa alak, musika at para. Nagtapos sila sa pagtalon sa lawa at naglaro ng paghahanap ng bote. Gayunpaman, pakiramdam ni John ay parang pangatlong gulong dahil ang iba ay patuloy na nagkakatinginan at nagbubuo ng grupo. Sa kanilang pagbalik sa bukid, bumigay si John at sinabi kay Anne na mahal niya ito pero hindi sumagot si Anne. Sa bahay, humiga si Anne sa kama kasama si John. Gayunpaman, sobrang lasing siya kaya agad siyang nakatulog ng mahimbing. Pagod na sa paghihintay kay John at sa kanyang problema sa pag-inom, pumunta si Anne kay Caleb at naglandi sila sa banyo. Kinaumagahan sa almusal, hinaplos ni Caleb ang ulo ni Anne sa harap ni John at sobrang hindi komportable si Anne kaya umalis siya sa mesa. Sumangayon ang mga lalaki na magpatuloy sa pagtatrabaho nang wala siya, pero pinag-uusapan pa rin nila kung gaano siya ka-espesyal. Nagtataka si Caleb kung nais ni John na hindi na lang siya dumating, pero itinanggi ito ni John, sinasabing matatapos niya ang gulong dahil kay Caleb. Napatawa si Caleb dito. Sinabi niya na hindi siya naniniwala sa mga salita ni John at alam niyang naiinggit ito.
Inamin pa nga niya na maaaring manatili siya sa bukid sa halip na maghanap ng komunidad. Sa hapon, sinuot muli ni Caleb ang suit para tulungan si John tapusin ang proyekto. Maingat nilang ikinabit ang huling mga bahagi at sa wakas gumagana ng perpekto ang gulong. Pagkatapos ng maikling pagdiriwang, nagsimulang umakyat pabalik si Caleb at nadulas sa basang mga bato. Sa kabutiang palad, mahigpit na hinawakan ni John ang lubid, kaya hindi siya nahulog. Pagkatapos ay ligtas na nakarating si Caleb sa itaas, ngunit nadulas muli. Hinawakan ni John ang lubid sa huling segundo pero hindi gumalaw. Nagpalitan sila ni Caleb ng seryosong tingin habang iniisip niya kung ano ang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si John sa bukid at sinubukan ni Ann na humingi ng tawad para sa nangyari kagabi. Pinutol siya ni John upang ipaliwanag na umalis si Caleb upang hanapin ang komunidad sa timog. Ayaw maniwala ni Ann at hinanap siya, ngunit kahit gaano siya kabilis tumakbo, hindi niya ito mahanap. Tinapos ni John ang lahat ng koneksyon at sa wakas ay may kuryente na ang bukid. Pagbalik ni Ann, natuklasan niyang inilipat ni John ang organ sa kamalig. Umupo siya upang tumugtog at masaya si John na pakinggan ang kanyang musika. Like, comment, subscribe, share.